Nasorpresa ang sumalubong sa isang OFW sa Ninoy Aquino International Airport kahapon. Ang kanyang nobyo kasi na Porter Sanaya naghanda ng marriage proposal doon mismo sa airport. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi sumagi sa isip ng OFW na si Mutya Araha na magiging espesyal ang pagbabalik niya sa bansa. Nung unay hindi siya sigurado kung susunduin ba siya ng kanyang nobyo na hindi raw nag-text o tumawag. Ang hindi niya alam, may sorpresang naghihintay sa kanya. Sinalubong siya ng isang hanay ng lalaki na kumakanta sa saliw ng gitara. Ang mas nagpangiti sa kanya, ang mga nakasulat sa suot nilang t-shirt na I love you, Mutya. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga lalaki at nagbigay ng rosas. Maya-maya pa, lumabas na ang kanyang nobyong si June Raimundo, bit-bit ang bungkos ng bulaklak. Lumuhod sa harap ni Mutya, sabay bigkas ng Will you marry me? Sobrang saya po. Hindi ko po ina-expect na gano'n kasi. Si June naman, masayang naging matagumpay ang matagal na niyang binabalak. Naisip niyang mag-propose sa Naiya kung saan 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang porter. Matagal ko na pong pinalak. Kaya lang, ito na yung tamang pagkakataon na yayain ko siya magpakasal. Gusto ko na siya makasama habang buhay for the rest of my life. 7 taon raw niligawan ni Jude si Mutya at naging magkasintahan sila sa loob ng 2.5 taon. Ngayon, sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa wakas, sa simbahan din ang kanilang tuloy. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pati ang ilang universidad at kolehiyo problemado sa K-12 program ng Department of Education. Baka raw imbes na pumasok sa kolehiyo, maging kontento ng mga estudyante kapag nakapagtapos na ng grade 11 at grade 12. Nakatutok si Cara David. Nangangamba ang Philippine Association of Colleges and Universities o PACU na kapag nagkaroon ng full implementation ang K-12 program sa 2016, maraming kolehiyo ang posibleng malugi o magsara. Kapag dinagdagan daw kasi ng 2 taon ang high school education, there will be no freshmen come 2016 because they'll be going to grade 11. Imagine you have no enrollment for how many 2 years plus less enrollment in the years beyond. Paano yun your teachers, your staff? We also have to think of our teachers. What will they teach? Walang estudyante. Kaya naman ang ilang universidad tulad ng University of Makati naghanap na ng solusyon. Nagsimula na silang mag-offer ng senior high school o grade 11 at 12 sa mga estudyante bilang paghahanda sa K-12 program. Among the countries in the world, dadalawa na lang, no? Tatlo na lang ang natitira na may 10-year basic education curriculum. 2 na sa Africa, isa na sa Asia at Pilipinas. Yeah. Yung level of quality is really pababa ng pababa, no? So Kailangan din talaga. Hiling ng ibang mga private colleges and universities, sana payagan na rin sila ng DepEd na magturo ng grade 11 at 12 o tulungan sila ng pamahalaan na makaraos sa posibleng dagok ng K-12 program sa mga kolehiyo. Ayon naman sa DepEd, walang dapat ikabahala mga private colleges dahil handa silang mag-accredit para pahintulutan silang mag-offer ng senior high school program. Sa panahong 2016 to 2018, o sa mas maaga pa kung mapagbibigyan yung gusto po nilang mangyari, ay maaari na po silang mag-offer ng senior high school lang naman. So walang elementary, walang junior high school, pero may senior high school at kolehiyo. At yung kanilang senior high school facilities na gagamitin po nila ay yung mga existing facilities nila na mababakante. Batid nilang maraming private college ang aaray sa bagong K-12 program. Pero aminado mga private school, panahon na para magkaroon ng 12-year basic education ng Pilipinas. Kung hindi, tiyak daw mangungulela tayo sa buong mundo. When you go abroad, they look at your, and they say 10 years ka lang. You have only a 10-year basic education. We can't pay you the same as a Malaysian, a Thai. Of course, maraming mga problema. It will affect enrollment, etc. But I don't think we really have a choice. Cara David, nakatutok, 24 oras. She
si Michelle Madrigal sa papel na ginagampanan niya sa programang Faithfully. Pero totoo man kaya na plano ni Michelle na magparetoke para tanghaling sexiest woman ng isang men's magazine? Makichika kay Lars Santiago. Itinuturing ni Michelle Madrigal na isa na sa pinakamagandang role na napunta sa kanya ang karakter niya bilang si Lucci sa bagong afternoon prime soap na Faithfully. Tiyak nga raw na magkakasubukan ang mga karakter nila ni Maxine Magalona, Isabel Daza, Vanessa Del Moral at Isabel Oli. May panggulat daw ang role ni Michelle. Si Lucci kasi, basta yung character niya talaga kailangan mo siyang paglaruan eh. Kailangan maging believable ka sa tao. Kailangan mong buhayin yung character niya. So, challenging siya. At dahil Faithfully ang title ng kanilang soap, hindi nakaiwas si Michelle sa mga tanong kung nagkaroon na ba siya ng boyfriend na unfaithful sa kanya. Wala namang kagatol-gatol na sinagot ng aktres na 3 sa mga naging kasintahan niya ang nahuri niyang hindi faithful sa kanya. Siyempre, pag nangyari sa'yo yun, ang sakit, di ba? Pero kung paano ka mag-move on and kung paano ka magpatawad, yun naman yung naging laging lesson nun eh. Sa ngayon, masaya si Michelle sa kanyang non-showbiz boyfriend. Nagulat naman si Michelle sa pagkalat ng balitang plano niyang magparitoke para sa Sexiest Women Contest ng isang men's magazine. Kontento na raw siya sa kanyang katawan ngayon. Actually, ilang beses naman akong rumampa for that and I don't think may issue. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yan. But I'm not bothered or anything. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Rufa Gutierrez bumuelta kaugnay ng pagdemanda sa kanya ng libel ni Amalia Fuentes. Ang detalye mamaya sa Chika Minute. Susunod, Comedy King Dolphy na nasa ICU pa rin, kinailangang salina ng dugo dahil sa pagbaba ng kanyang hemoglobin. Sa bansang China, ilang sasakyan naglutangan sa baha. At Rufa Gutierrez, bumuelta na sa reklamong libel na inihain ni Amalia Fuentes. Sina Rufa at Amalia nagkita sa piskalya pero hindi nagpansinan. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.